yung project natin sa ating sasakyan, ha? Sa ngayon po, kulang-kulang na pong 35 ng ating jeepney. Nangyari kayo, Iman? Hindi na lang, 100,000 na. As much as you can, i-rate nito, give niyo po, at kung naniniwala mo. Hayaan yung Panginoon mag-bless sa inyo. Hindi nyo kayang sukatin ang pagpapala ng Panginoon sa inyo. He can protect you, actually blessing niyo ng Panginoon. So, we can give. So, si Brother Orville po kasi nagpadala na rin ng 5 para sa jeepney, Mr. Christy. So, kaya, tapos yung nakaraan ay 27, so mayroon ay 32. So, tuloy-tuloy. Amen? Okay. Acts chapter 5, please. Beginning verse 28 or 27. Acts chapter 5, verse 27. And when they had brought them, yung mga disipulo po ito, they set them before the council, and the high priest asked them, saying, Did not we strictly command you that ye should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Then Peter and other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. The God of our father raised up Jesus, whom he slew and hung on a tree. Him had God exalted his right hand to be the Prince and the Savior, for to give repentance to Israel and to forgiveness of sin. We are his witness of these things, and so is also Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him. And when they heard that, they were cut to the heart and took counsel to slay them. Then stood there up one in the council, a Pharisee named Gamaliel, a doctor of the law, had in reputation among all the people, and commanded to put the apostles forth a little space. And said unto them, Ye men of Israel, take heed to yourselves and what intend to do as touching these men. For before this day rose up Judas, boasting himself to be somebody, to whom a number of men, about 400, joined themselves, who was slain all, and many obeyed him, and scattered and brought to naught. After this man rose up to Judas of Galilee in the days of taxing, and drew away much people after him, he also perished, and all, even as many as obeyed him, were dispersed. And now I say unto you, refrain from these men, and let them alone. For if this counsel or this work be of men, it will come to naught. But if be of God, ye cannot overthrow it, lest haply be found even to fight against God. Kaya po muna yung manalangin sa mga Panginoon, pagpalain niyo po pagkabasa ng iba't na salita. At tulungan niyo kami na maintindihan ng mga talata ito that will also again challenge us. For us how to stand, for us how to be witness, and for us how to be glorified our God, our Father. So tonight, Lord, bless us indeed. Bless you po ang your servant. Help me, Lord, to be a channel of blessing again tonight. O Lord, let the Holy Spirit again come again and bless our preaching and our hearing of the word tonight. Again, Lord, salamat po ang dalangin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Please be seated. Ngayong pong gabi, ang ating pong figures ay nasa verse 38 and 39. Dito po ay pinagbabawalan ang mga apostol na mangaral ng patungkol kay Jesus Christ. Pero dahil po itong mga apostol na ito ay nasaksihan nila ang kagalingan at ang resurrection ng ating Panginoong Kristo, at na-determine nila na totoo ang kanilang pinangangaral dito po hindi pa nasisave si Apostol Paul. Sa Acts chapter 6, chapter 9 pa siya masisave.
At pinagbabawalan po sila ng mangaral, at sila po sinasaktan, at sila po ay lahat ay ginagawa sa kanila upang hindi sila makapangaral. Pero hindi po sila kayang pigilan at lalo pa pong dumadami ang mga disipulo sa kanilang pangangaral. Alam niyo mga kapatid, mangaral lang po tayo ng mangaral, may masisave. Saan-saan, may mga Bible studies tayo. And thank you so much for that Bible studies. Nakaraan po sa bahay po nila Sister Mary, nag-Bible study po kami. Sinamantala po niya ng kanyang birthday. Ano? At sabi niya, Pastor, this is my opportunity to invite my friends, some of my kapitbahay, and some my kumari. So, nag-invite po siya roon, naghanda. At nakakatuwa po mga kapatid. Hindi po ako nagkakamali, lahat po halos ng mga bisita ay tumanggap sa Panginoon. Pero pa nga po isa roon, ang matanda, na katabi ko, mukhang mataray. Pag daw po siya'y nakakapakinig ng Bible study, misa sa kapitbahay niya o sa Atilis na Asia, galit na galit siya. Nagtataka siya, nagtuturo po ako, nag-Bible study ako, ini-observe ko siya, nakapikit. Sabi ko, parang ayaw niya, kapag umukha ako ng tao ko pero naano siya, nakikinig, nakapikit. Yung pala, kung bakit siya nakapikit, tumikilabutan daw siya. Sabi niya, bakit ito nangangarap na ito, ganito? Sino ba to? Medyo late yata tumating. Unaan na siya nung Kaya lang hindi po ako nagpakilala. So magkapit-bahay sila, Sister Letty. Nung ako po magpatanggap sa Panginoon, siya ang pinakamalakas ang boses na tumanggap. Katunayan, pati yung prayer ko sa pagkain, ginaya. Sabi ko, gayahin yung panalayan ko, pati yung prayer ko na pagtanggap, gumaya. Pero pati yung prayer ko sa pagkain, ginaya. Ito na po, nagtumagal-tagal, umami na. Nung early pala ng kanyang buhay, siya pala'y baptist na sa Bicol. Nag-backslide. Sabi niya, kumari, tagal-tagal na natin, dalawa makapit-bahay pala tayo. Tuwa-tuwa siya, Sister Letty Baptist na. Ewan ko po kung makakasama ng mga kadalawa. At biyan lang po ng Panginoon, yung taga Las Piñas, nasa iyo. Hindi natin alam. Share lang tayo ng share. And I tell you, tuwa-tuwa po ang Panginoon sa ating mga ginagawa. Noong Sunday, may binapres po tayong 4 na young people. Amen? Sabi ng Bible, pag tayo pinag-soul winning, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that we should go and bring forth fruit. And that your fruit should remain. Ang kasunod na po whatsoever you ask in my name. And I tell you, pag tayo pipatuloy na nag-soul winning, may blessing. Maaaring kayo ang gamitin, pero maaaring iba ang gamitin. Pero makikita nyo nga po dyan mga kapatid na mag-soul winning sila ng mag-soul winning. May mga pinausap ng Panginoon sa pangangailangan. Tingnan nyo ang chapter 4. Verse 32. Wala silang budget. Wala silang pang-maintenance ng kanilang pag-aaral, walang pagkain. Abay, tingnan niyo po, mga bagong ligtas lamang po ito, verse 32 ng chapter 4. Kasi binasa natin chapter 5. And the multitude of them, nandiyan na kayo? And the multitude of them that believed with one heart and one soul, and neither said any of them that all of the things which he possessed was his own, but they have all things common. And with a great power, give the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of land or houses sold them, and brought the price of them that were sold, and laid them down on the apostles' feet, and distribution was made every man according to as he had need. Imagine niyo po. Dahil sa kanilang pangangaral, dahil sa kanilang po pagpupursige, kahit may persecution, kahit may pagbabanta, still, they
tao to the apostles' faith. Sabi ito na, may bahay naman tayo sa iba, at tayo naman ay may bahay pa naman tinitiran, okay naman ito. Ay, ipagpili natin yung bahay natin doon sa kabila, sapagkat nangangailangan ng gawain, ibenta natin, at para may bigay natin kila Apostol Pablo, kila Apostol Peter, at magkamit sa gawain. Who knows one day? And who knows, brothers and sisters, God, I believe God will bless your life. At dito po sa chapter 5, kaya lalo silang nai-encourage na mangarap kasi may blessing. Amen? At kung sila pinangaral, pinagbawalan sila, pero tingnan niyo po, pinipilit silang i-persecute, pinipilit silang adlangan, at na naman po, palibagong provision ng Diyos. Mayroon isang doctor of the law na ang pangalan po ay Gamaliel. So, pinipilit sila, hinahanap ng sila, gusto silang hulihin para patayin at para usigin sa kanilang pangaral. Pero ito po ngayon, isang Gamaliel naman ngayon ang kinausap ng Panginoon at siya po kumbaga a ruler of the parishes means siya po ang head ng Supreme Court on that time. So, here is the unbeliever, ginamit ng Panginoon, ang sabi niya, hey, ingat kayo, teka, pakinig muna kayo. Ito po papasok tayo doon sa mensahe. May ginamit po dito si Gamaliel. Sabi niya, naalala niyo si Theudas? Naalala niyo si Judas of Galilee? Sila lahat ay nangaral. Sila lahat ay nag-preach. Sila lahat ay nagtayo ng kanilang religion. Pero tingnan niyo, ako naniniwala, ito kunin ninyong prinsipyo, sabi ng Bible. Kung yan ay sa tao, yan ay mauuwi sa wala. And praise God, brothers and sisters, ang ating pananampalataya, hindi tao ang founder. Amen? Hindi tayo nagsimula ng 1914, hindi tayo nagsimula ng 1985, hindi tayo nagsimula ng 18th century. Our church is came from the Lord Jesus Christ Himself. Sabi ng Biblia, kung yan ay galing sa tao, yan ay mauuwi sa wala, anumang pagsisikap niyan. Kaya nakakalungkot po mga kapatid na yung mga tao po ang founder. Sabi ng Bible, mauuwi lang yan sa wala isang araw. Yung pangako nilang palangit, ibagi nyo, yung iba nangangako pa, may bahay sa universe. Pero ang sisikasig nila, pero mauuwi lang sa wala. Pero ito po tayo ngayon, nasa katotohanan. Ito po ngayon si Pedro at ang mga apostoles, alam nila na yung kanilang tinatayuan na doktrina at ang ipinangangarap ni Jesus Kristo ay Kristo na matay, inilibing, at nabuhay na mabuli, at nangako sa kanila, huwag kayong mag-alala, huwag protection na po kayo, huwag kayong mag-alala. Ipaghahan na po kayo ng tahanan sa langit. Pero pansamantala, dyan lang muna kayo sa lupa, umanyo kayo sa buong mundo. He shall be witnesses both to me in Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. And then later on, pag nakapaghanda ako ng tirahan doon, babalikan ko kayo. Stay put. At nakita ni Pedro ito, totoo. Kaya mainiwan din nila yung kanilang pagiging mangingisda eh. Kaya nga po si Apostol Pablo, iniwan niya rin ang pagiging abogado eh. Nakita nila na yung pananampalatayang itinayo ni Kristo ay totoo. Si Kristo po ang totoo. Amen. Ito yung challenge sa ating pananampalataya. Kayo po at ako ay nasa katotohanan. Kayo po at ako hindi tayo namimitik bulag dito. Hindi tayo lumalakad sa dilim dito. Nakuha niyo po ba? Hindi tayo dito. Kubay-kubay naman tayo, sa langit na pupunta. Ay ipagtapat ka, sister. Siguro sa langit na pupunta. Di ko na sagot. Tatandaan niyo yung kwento ko sa inyo, isang pastor ng Pentecostal. Sumakay sa akin, ang sasakyan ko pa noon yung tura-tura ko. Yung pulpera ko mo kasi dati noon. Pag sumakay ka, mamimili ka lang, mag-spiritual ka, maging karnal. Patay na yung nag-spray nun, si Brother Arman. Spray niya yun. Mamimili lang po kayo pag sumakay kayo, spiritual ka o maging karnal. Bakit ito, Pastor? Maging mapanalangin ka o maging matatakotin? Kasi hindi mo alam na kung pagtapak mo ng preno, kung tatama o lulukas. Pag sumakay po kayo doon pag umikot kayo sa circle, pag liko mo, lumalabas yung gulong.
Pati yung loob, sabi ko parang taratrakan to, parang jipan. Mamimili ka. Dinala namin ang outing, papuntang Quezon, Sariaya, lakas ng loob ko, dala ko pamilya ko. Pambira. Pag-prino ko, lumusot, hindi ko maintindihan. Iniisip ko, sabi ko, saan ko kaya ibabangka ito? Nagkahanap ko ng babangka, sabi ko, pag inulog ko sa kanal ito, baka aksidente kami. Pag binangga ko sa sasakyan, baka magbayad kami. Takot na takot ako. Mabuti ka mo, lahat ng babangka ko sa kanal, mga nag-aalisan. Tapos unti-unti, pinamdi ko si Loda, pinamdi ko sa primera. Pagdating ng primera, pinatay ko, may huminto. Saligsit kami sa ano lang yan? Sabi mo, Mrs., wala tayong prema. Ilang beses po ako matay mo. Kaya mamimili lang kayo, maging mapalalingin kayo. O maging matatakutin. Nagdadrive po kami, galing po kami noon sa Perosit, nakisakay sa akin. Siyempre mo, kahit ang Fordera, pag may sasakyan ng pastor, sikat ka pa rin. Fordera, kasi yung mga sasakyan, bago man. Sabi ko sa kanya, Brad, kayo may katiyakan ng buhay na walang ka. Hindi naman ang pastor. Kung ikaw ba yung mamatay, pastor, at bumangga tayo, kung naman, hindi ako ba sa lahat na pupunta? Kung naman, pastor, kung sakaling tayong dalawa yung naging kanan, at tayo bumangga, sa langit pa rin mapupunta. Pastor, bago ba nung naging hingaluban, yung nakahingi ng tawad? Hindi nga, yung daspat patay. Pastor, hindi ko tiyak kung sa langit sa pupunta. Imagine niyo po yan. Tanungin niyo mga Pentecostal. Tanungin niyo po yung mga GIL. Tanungin niyo mga Evangelical. Tanungin niyo mga Jehovah. I don't know, pastor. Nakausap ko isang American sa halo, I don't know, pastor. How can you know? How can you lead us? Sabi niyo, recruit us, you don't know what you know. I don't know, pastor. Sabi ka, I don't know, pastor. Oh, I don't know, pastor. Tanungin niyo ang dating daan. Ilan na ako kapag tanongin mo? Ikaw ba yung matay? Nasa langit pupunta? Sabi niyo magandang kausap ko kinalin. Pag ngayon po kayo namatay, tiyak niyo sa langit pupunta. Di ba ito magbawa ng kapiyang na? Pero tayo po na nakaalam ng katotohanan at tamang doktrina ng Biblia, ano mang oras mamatay, hindi tayo nagmamalaki. Yun ang sabi ng Bible. So hindi tayo namamana sa dilim. Hindi tayo nagbabiyahe ng walang direksyon. Amen? Kaya maintindihan na ni Pablo, sabi ng mga kalaban, sabi ng mga Pariseo, hindi mo sinabi natin sa inyo, magkaitaw na kayo. Hindi mo sinabi natin sa inyo, nakimangangaral sa pangalan ni Kristo. May sabi ni Pablo, ni Pedro mas mabuti sundin namin ng Diyos. So alam ni Pablo, alam ni Pedro, na ang sinusunod niya ay Diyos. Masusundin namin ng Diyos kaysa sa tao. Kung ngayon, sabi ni Gamaliel, mag-ingat kayo na hadlangan yung mga tao na yan. Dahil kung yan ay sa tao, tao ang nag-umpisa. Alam naman natin, ang Jehovah si Joseph Smith na nag-umpisa niya. Alam naman natin ang Joseph Cristo. 1914 lang. Alam naman natin ang Islam. So, naman natin ang nag-umpisa. Alam naman natin ang Katulog, 330 billion na. Alam naman natin ang GIL, dati po yung Jesus is Lord Fellowship, yung po dati Catholic Charismatic. Puro tao po nag-umpisa na. Iba ko pa po magtayo ng mga yan, ibaptis na. Amen. Amen. At pwede natin i-trace yung ating history. Kahit hindi tayo nanangapas sa dilim, hindi tayo mauuwi sa wala yung lahat ng ating pagsisikap. Sila aabot, magpapractice alas 5 ng madaling araw. Mauuwi lang sa wala. Tayo, kahit gabi na tayo umuwi, yung ating mga pagsisikap, hindi mauuwi sa wala. Yung inyong pagsisimba, hindi niyo po ba alam yan ay nagiging turn into a reward into heaven? Hindi na uuwi sa wala. Kaya ano sabi ng Bible, verse Richard 15:58, ano sabi? Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your work and labor is not in vain in the Lord. Bakit? Hindi naman wala nakapunan yung ginagawa natin. Sila bumangastos. Kausap ko yung isang pastor ako.
sweet savor at mga reward pagdating nyo sa langit. Account nyo yan sa langit. Bakit? Hindi kayo namamana sa Diyos. Hindi tayong tao ang nag-found. May mababasa mo ba kayo sa Webster na Iglesia ni Cristo? Wala. Pero may mababasa po kayo sa Webster ng mga Anabaptist. Amen? May mababasa po kayo ng Baptist. Okay? Ang Baptist po, noon pa man. At kung bago lang po kayo, wala pa kayo alam sa history, mag-aral po kayo sa Baptist System Tips, malalaman niyo po ang Baptist. I-trace niyo po, mga kapatid ko. Sabi po ni Cardinal Museus ng Council of Children, ano sabi niya? Kung ang mga Baptist ay hindi pinagpapatay, mas marami pa kayo sa aming katulong. Ano sabi ni Sir Isaac Newton? Ha? Ano sabi ni Sir Isaac Newton? Sa aking pag-aaral, natataka kayo bakit para si Sir Isaac Newton, yung kanyang buhok ay tirik-tirik, mga puti. Nakita niyo yung picture ni Sir Isaac Newton? Sa sobra pala niyang pag-aaral, hindi na pala naliligo yan minsan sa buwan. Grabe. Hindi pala naliligo yan, kaya ganun ang buhok. Imagine nyo, sa kanya doon pag-aaral at sa kanyang pananaliksik at sa kanya doon pagbabasa ng Biblia, nakita raw niya na ang pinakamalapit sa doktrina at turo ng Biblia ay ang mga Baptista. Si Sir Isaac Newton na nagsabi niya. Oh. Hindi po nawawala ng ating kabuluhan, ng ating ginagawa. Kaya sabi ni Gamaliel, kung yan ay sa tao, mauuwi yan sa wala. But I tell you, itong ginagawa natin ito, hindi lang tao. Amen? Kaya sabi ng Biblia, huwag kayong magsawa. Gawin na nga naman natin yung best natin. Imagine niyo po kung nasa Iglesia ni Cristo kayo. Nalakad kayo. Tsaga-tsagahin mo. Opo, sarap po. Mga batyan kayo. Ng banal natin. Amen? Opo. At sa ibabaw ng batong ito, ay aking itatayo. Ano po ang itatayo? Ang aking iglesia. At ayon po sa Romans 16:6, mga batihan kayo ng banal na halik at binabati kayo. Binabati po ba kayo na Iglesia Baptista? Iglesia Katolik ba? Iglesia ng Mormon ba? Hindi po. Ano nakalagay? Iglesia. Kanina Iglesia? Iglesia ni Cristo. O siya nga po. Ako lang naman nagsumisa. Si Felix Manalo. Pero seryoso sila. Amen? Alam ko na yan, magandang namin ko ng talaan namin. Kayo na sa katotohanan. Nasabi ni Gamaliel dito, kayo malalang, o kayo maigit ang gaganda ng building nila. Pauulan sa wala, kahit dito lang yun. Hindi kayo, pastor, may sarili silang arena. Di ba? Phil Arena. May arena rin na tayo. Masarap. Eh kung may arena ka man at maganda ka man ang simbahan dito sa lupa, eh pagdating naman sa langit, ibukyan ka. Wala. Amen? Amen? Kaya sabi ni Gamaliel, aba, eh mag-ingat din. Sapagkat ito, para kung gusto ko makita niyo. Verse 38. And now I say unto you, refrain from this man, and let them alone. For if this counsel or this word be met, it will come to naught. But if it be of God, ye cannot overthrow it, lest haply you be found even to fight against God. Imagine ninyo, anumang gawin ninyo, sabi niya, kapag nilabanan nyo yan, at yan ay totoo, lumalabang kayo sa Diyos. Imagine yung protection natin. Imagine yung pangako ng Panginoon sa atin. Diba? Sabi ng Bible, pag ito binanatan ninyo, you are fighting against God. Kaya sabi ng Panginoon, it's hard to kick
against the prick. Mahirap sumipa sa pulis. At sila tumayo, verse 14. And to him they agreed, and when they called the apostle and beaten them, talagang makulit pa rin, talagang kipalo pa rin talaga eh, no? Talagang talaga eh, pumalo pa rin eh. O, sa galing nila. Kasi pang-religion nila, Judaism. Pumalo pa rin sila. And they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. Talagang pinagbawalan pa rin. Pero tingnan niyo po ang response, brothers and sisters. Verse 41 and 42. Dito po po. And they departed from the presence of council. Tandaan niyo po, pinalo sila. Nandiyan kayo? Pinalo sila. Sinaktan sila. Pangalawa, hindi lang sinaktan. Pinagbantaan sila, dinuro sila. Pangatlo, ipinahiya sila sa maraming tao. Mabuti na lang nag-intervene si Gamaliel. Pero bakit na po ugali ng mga apostol? And they departed from the presence of council, rejoicing. Ako yun, di ba? They are counted. Why? Because that they were counted worthy to suffer shame. Punisme, yan ang tunay na mananampalataya. Yung masaya, pag pinagbawalan, at pag ginalipos ka, at pagtanong ko, ay wala namang church. Pero hindi, damon na lang pag ang tunay na Kristiyano, pinagbawalan, lalo yan, dumadalo. Pero makita yung tunay na Kristiyano, kahit walang pera, damon na ko-offering yan. Paano eh, man? Yan ang tunay na Kristiyano. Kaya, may nakako, nanon mo yung sacrifice eh. Yun ang maganda mo. Sabi nga natin, yun ang maganda mo. Makita at kinatutuwaan ng Panginoon. Nakikita nyo, saan dumalo ang Panginoon at saan siya nagmalaki? Di po ba doon sa babaeng may dalawang mamera? Sabi nga nila, tingnan nyo, wala naman pera. Tingnan mo, i-offering pa. Doon siya tuwa eh. Kaya mga kapatid, ano? Kita niyo, sometimes, kinipersecute kayo sa pamilya, kinipersecute kayo ng tatay ninyo, ng nanay ninyo, mga kapatid ninyo. At ang response niyo dapat, hindi kayo malungkot. Dapat ang response ninyo, saka kayo kung ano ko, pinagawa lang, hindi ako siya masaya pa kumakalata pa. Kaya, kasi, maisip niyo po itong mga katagal ito, that they are what? Counted worthy to suffer shame. Yes, magagalitan kayo sa bahay, magbabawalan kayo, maging masaya kayo, at magbago kayo na mo. Bakit? Worthy ka na mag-suffer for Jesus' name. Ayun iba, wala akong persecution. Ayun na. Napakadlang. Sabi ko nga eh, nung kayo mga young people gumagawa ng kalukuhan, nahadlangan kayo? Hindi. Pero bakit pag sa Panginoon, pumayag kayo mahadlangan? Tumayo tayo, amen? Hindi po magiging kakampi natin ang lahat. Ako po, pinagtulungan ko ng mga grupo ng mga Pentecostal sa barangay. Okay lang. Hindi mo kayo, Diyos ko. Hindi na. Kaya magturo. Hindi pa mag-hallelujah. Tingnan yung tagal-tagal sa barangay. May turo na turo. Walang pagbabago sa barangay. Bakit hindi natuturo ng salvation? Sayang yung pagkakataon. Nandun lahat ng mga tao. Kasi hindi mo magturo ka ng salvation kay Jesus Christ. Hindi na kami magbabago nun. Kaya hindi na ako makatayo. Sige na, hindi na. Pabayaan mo lang. Pinagtulungan ako, sabihin, hindi na. Kung binibigyan kayo, okay lang. Ayaw na ibigay ng Panginoon sa akin yan. Iwanan. Hayaan natin mga kapatid, talagang yung unang mga mananampalataya, yung unang mga Kristiyano, talagang hindi welcome yan. Bakit? Sabi ng Bible, sapagkat darating po pa ng daming karakayos, pag umuwi kayo ng probinsya, alam na yung Kristiyano, parang naiinig ka sa inyo. O siya ba, iba nila?
Lalo na yung mga tao na nakakaintindi. Uy, bakit siya? Uy. Nung umuwi po kami sa Quezon, yung mga mag-aaral namin. Isa! Kanya, hindi nagigilan niya. Alam nyo, dumating kami doon. Kung ano dumating po doon, yung mangingino, puno-puno yun. Nagdadating ngayon, pati yung mga nasa bundok, si Kuya, minsan andyan, magpapait, ay, pero dahil walang painom, tingnan mo. Wala. Wala ka yan, may sakit na ito. Ganun sa probinsya, pero okay lang po yun. No, bakit naman ganun ka-amal na sa akin? Wala akong magagawa doon eh. Kasi hindi mo sila kalino eh. Amen? Amen? Pero okay mo, ganun na. Sabi naman, okay lang yun. Alapan niyo sila. Mas maganda na po yung pag dumating kayo na iilang sila. Naranasan niyo ba yan? Kung pag dumating sila tuwan-tuwa, dumating kayo tuwan-tuwa sila. Eto, kaya nga po hanggat maaari, pag nagbakasyon kayo, ito naman bakasyon na naman tayo. Pakita ninyo, nakakaiba kayo. Amen. Amen? May video okay. Pag may video okay, iba kayo. Iba yung tinakata niya dapat sa Panginoon. Maging iba kayo. Bigyan persecuted. Okay lang. Sino ba yung pastor? Si Kasinsid ba yung pastor? Ha? Isang araw umaga may kumakatok sa kanyang pastor. Ganda malo po. Ay, napagawad ng malo pa. May regalo ako sa inyo. Ano ang regalo? Isang chibas. Ano yan? Bakit? Balik na ganito siya. Malingalaya ng ito. Pero wala siyang magagawa. Dahil yun yan eh. At yun eh. Amen? And kaya po, hindi sila napatigil, hindi sila napahinto. Verse 42, and daily, and the temple, and every house, ito ginagawa natin eh. The verse. Amen? And daily, in the temple, and every house, they cease not to teach and to preach Jesus Christ. Yan ang trabaho noon, at hanggang ngayon trabaho natin. Amen. Hanggang hindi mo mabalik ang Panginoon. Trabaho natin. Tuloy-tuloy lang. Makikita niyo po ang pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen? Members, kung hindi natin kaya, ayaw ng Panginoon. Kapatid, dahil pa po salamat sa Diyos, nalag na natin mga ating pananampalataya sa katotohanan. Tumayo tayo. Sabi ng Bible, know the truth, and the truth shall make us. Huwag kayong bibigyan. Tama yung ating ginagawa. Baka niyo? Ay yung mali, gumaganda kung pakyayan ng tama. Although mahirap gumawa ng tama, pero kailangan natin gumawa sa biyaya ng tama. Ngayon pong gabi, tayo po'y mananangin at ang prayer po natin ay makapag-open up pa tayo ng maraming mga Bible studies. Makapag-contact pa po tayo ng maraming mga dapat kontakin. Amen? Business establishment. Contact tayo, pray tayo, dalaman yung bisita. Gawin natin, magagawa natin. Bible study, by birthday niyo, invite kayo. Alam niyo, lumalawak yung ating connection. Nakikita ko po. Nakikinig kayo, members, lumalawak yung testimony natin. Saan-saan. Nakikilala yung church natin dahil sa Sunway. Pag nagtanong po ba yung mga nagtanong kayo sa tricycle driver, alam na nila na may mga testimony. Alam nila, no? Diba ang nagtanong niya? Pati mga bisita ko ni Kabuhan, nadadala ito eh. Alam na nila, may baptist dito. Saan ka? Mamali kayo, sabihin na, doon na sa baptist. Mga ano po dyan, mga hardware. Alam na nila. Saan ka? Sa baptist po. Kaya naman ginagawa ko yung mga nagkakati dito. Nag-i-introduce na magaling dito, pinagkakapi ko. Kailangan na tayo dyan.
Alam na po yan. Bakit? Nasusulbihin tayo. Tandaan niyo po, ang church na hindi nagsusulbihin, hindi ang kilala sa paligid. May isang pastor, nag-anak po rito, si Pastor Apollos, ano yan? Nag-ibig anak kong nagkaroon conference nun sa young people, sa Kalamba. Nag-ilaw daw sila, nagkaroon siya, saan po yung Baptist Church dito? Ay, doon, sa may palayan. Samahan po namin kayo. Alam na nila, bakit? Susundin tayo. Sa subdivision niyo, ipaalam niyo, may Baptist Church dito. Amen. Ay, ko kayo, amen. Huwag kayong mahiya. Paalam ninyo. Alam natin. Kaya nga po mga kamag-anak ninyo. Pahabain natin, paramihin natin, extend natin. Kaya yan po ang dapat natin ipanalangin ninyo. Kasi mga nababay po sa diyan ninyo, hindi nyo alam. Pahabain, pakwento ng pakwento. Ano yan? Baptist yan. Ano yan? Baptist yan. Sabi ko sa inyo, isang araw, pipis ulit tayo kung sa hanto. May nakasulat ng Baptist kami. Mamimili din tayo ng libreng babasan. Libre. Amen? Amen. Libre. Mamimili din. Papipis din po yung ating mga Bible student na yan. Masasabihin natin na kung gusto ka dyan at mamigay ng libreng babasan. Okay? Pamahalang niyo. Mamigay tayo. Mag-solving tayo. Amen? Amen. Okay? So yan, ipag-pray po natin. So, kaya ako salamat. Pero okay ka na yun. Unabi mo na mga mag-anak nyo. Dali nyo sa Panginoon. Mga parent ninyo, ipag-pray po ninyo yung parent ninyo na madala nyo sa Panginoon. Mga magulang nyo. Nung Sunday, ilan ang bisita natin? Ilan? Balita tayo. Pag ito ang mag-pray. Ilan ang bisita natin? Ilan ang kasiran mo, Sister Nina? 3. Sa iyo ang natin. 5. Ang young people, sino siya? Pare-pare. Sa akin po, Meron tayo almost 16. May nabaptize na 4. Tingnan niyo, kung nagsusumining tayo ng baptism. Amen. Ha? 25 daw po yung bisita. Dito na. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Oh, invite lang kayo. Hindi mo saan mag-invite. Hindi mo kailangan kung tulong sa pag-iimbita. Diba? Eh, dami natin. Ayun, yung kagaya si Sister, di mo talong ka. Pamakin. Pamakin nga. Pamakin. Pamakin. Yung sabihin, anak ng kapatid. Hindi. Malalim na. Sa tuhod na. Anak ng kapatid niya. Sira natin. Makabot sa pananampalataya. Marami tayo kung marami. Hindi naman kayo nasi. Kung wala nag-imbitay. Bible study. Si JJ, nag-Bible study doon sa pipa. Alam na, wait natin sila sister. Ito yung sister na nag-iligaro nila, tapos ka. Yan mo rin mga shake ka na ba ng lipa? O, kita mo, tagal na tumadalo ko na pwede. Kasi baka nasusumba, praise ka na rin ngayon. Kung gumagalagan ka na rin. Hallelujah. Ang pastor ka na, hallelujah. May patay tayo dyan. Nasusumba, praise ka na rin. Di kaya, tagal-tagal yung tumadalo, wala kasi galaw ng kaligtasan. Kasi ba, hindi madala-dala eh. Dumadami tayo. Kahit sa basketball, invite tayo. Dapat pala, ginawa natin, winitisan natin pa yung ganun, automatic gawin ninyo. Nag-basketball po kami rin sa Bacoor Coliseum. Oh, sarap. May mga kasama pa doon, dapat automatic, ginawa ninyo yun. Winitisan natin. Ganun ang gagawin natin. Share tayo ng share, bakit tayo, ilang-ilang, dami na tayo rito. Punong-punong na tayo. Amen? Nung Sunday po, ang ganda at sa likod eh. Okay, amen? Sige po, yan ipag-pray natin. Mga relatives at mga kapatid, hindi lang tayo, hindi talagang ritual tayo talaga ng Panginoon, magdala tayo ng bisita. Okay? Prayer request po, pag-pray niyo yung gawain natin sa Marinduque. Ayun. Pag tumutulong kayo, maninig nyo, nagsusulwiling kayo rito, may nagsusulwiling din para sa inyo doon sa Marinduque.
Kasi may nasusulihin sa inyo sa Vietnam, may nasusulihin sa inyo sa Morocco, kaya tumutulong kayo sa mission. Ang ganda po nga, mga kapatid. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy-tuloy lang sa biyaya mo. Okay? Pray natin yung gawa ito. Ako po, pray nyo, may mga sakit. Ako, may sakit din ako. Medyo paghapon, nahihirapan ko ako ng huminga. So kaya po bawas ako ngayon ng kain. Naparami na lang ng kain. Mahirap kasi pag gumanda pa ka ng damo, no? Bumabalik, kain ka na ng bulalo, kain ka na ng sisig, kain ka na ng pulo. Bawasan nyo na po kakain ng baboy. Kaya yung red meat, bawasan nyo na. Pampakitin talaga pala yan. Bawasan nyo na. Kahit pray nyo po kami. Sibiyan na, pag-pray nyo po. May sakit. Kahit ka mag-alala. Kapatiran, yun na kayo sakit. Okay? Ayaw po, Sir Glenda po, bumababa po ang hemoglobin. Sabi, bumakuha yung red blood cell. Kaya talagang gumagano'n siya habang kaya hindi ko nakakasimba. Okay? Wala silang kasama ngayon sa bahay. Hindi na rin siguro kaya ni Sister Senny. Tanda na yung Sister Senny. May sister na po ba kayo Sister Senny? Nahirapan na yun. Kailangan nila kasama sa bahay. Okay? So, pag-pray natin. Kami yung masakit. Meron ba? Prayer request? Business. Kailangan na. Tayo kasi hindi sa amin tayo ng request. So, buti mo pwede gusto tayo niya. Ako, para. Hallelujah. Tayo, napapasakyan sa amin yung prayer request. Pag-pray natin yung mga business natin. Mga business natin. Kapatid natin sa abroad. Masima natin. Sa isayin natin yan para nakikil ang Panginoon na nakalimot. Sa abroad, Ibanez. Yung nasa Finland, sino yun? Dalawa na sila ron eh. Ang duya. Kung nagagasgas lang mo ang bank account, gasgas na gasgas mo yung bank account mo. So pag-pray po natin yung naka-alay like ako tinulay mo. Mga kapatid natin, naalala nila, may church pa rin na nadala sa akin. Hindi dahil sa kailangan natin ng pera nila. Hindi, member sila eh. Amen? Ito na yan, kahit nakalimot sila, maganda na simbahan natin. Magpatuloy. Mas dami nga ako, plus nakamili tayo ng property. So hindi talaga tao. Hindi po ba? Hindi tao. Wala pong mga magkakasa Panginoon dito sa church natin. Nasundan niyo po ba ako? Amen? Mga po kayo. Kasi, dati, siguro, mga-anim ng buwan din, sila Brother Jerry dati, talagang magpadala ng datan, mga 20,000. Kaya doon, sa kabila, nakakabayad tayo ng renta na 9,000. Sabi, wala na. Pero kung nakita ko, may wisdom behind. Okay, kahit naman wala sila, at hindi na nakatulong ng mga nakarang panahon, ay, nakabili pa rin tayo ng property. So, hindi talaga sa abroad. Kundi dahil ang pastor ay nagkabulong. Kundi dahil mabait ang Panginoon sa atin na tayo nagkatulong-tulong. Amen? So, pag-pray natin yung mga pray na yung kapadaan sa Finland, sa Taiwan. Hindi na nakakahalaw ng dollar ngayon. Wala na. Mga kapatid natin. Pag-pray natin. At, pero kung natutuwa naman ako, may mga certain time na ginagamit sila ng Panginoon. Minsan pag nag-project kayo, hindi ako natatakot mag-project eh. Nag-project ako ng TV, may kung sumagot ng isa. Kaya mas malakas ang loob ko, ginagamit din sila ng... Kaya natutuwa na ako sa mga kapatid natin sa abroad na may panahon ginagamit din sila ng Panginoon. At ipasama natin sila sa prayer. Meron po ba? Meron pa? Wala na? Okay, so... ganito gawin natin. Grupo-grupo naman tayo. Kapatid yung cooking team. Okay. May nadala ba kayo bisita mga kapatid? Sama-sama kayo lang ba kayo natin? 5. Pag-pray natin, sterile man ako pag-pray na kayo, 5. Pray na natin kung kila Sister Elma. Pastor Rapas, pray niya ako. Malaki pong pag-itipon nito.
Baptist Pastors and Churches, February 20, Leadership Conference po sa Alakba. So, pakipray niyo po itong mga speaking engagement po kami daw. Napag-pray niyo ang gamitin ng Panginoon ng unang lingkod ng mga pastor. Okay? Hindi ko lahat nabibigyan na itong privileyo. So, salamat po sa Panginoon. Pagpanalagay na tayo sa isa. Salamat po sa Panginoon. Malamig ngayon, no? Amen. Lamig. Lamig, no? Sarap. Alam niyo, mas paborito ko sa lamig. Sa ibig. Okay? Hindi na bali malamig ang panahon, huwag lang malamig ang puso. Alright. Okay, tayo po manalangin. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo ngayong gabi. Salamat po sa inyong salita na hayag. Nawa ang mga nakadinig po ito ay lalong magpatibay at magpatatag sa kanilang pananampalataya. Palain po bawat sa amin, ang aming paligid, ang aming mga barangay, at maging ang bawat pamilya at higit sa lahat ng aming iglesia. Palain niyo ang aming mga missionaries at tulungan niyo po sila, ang aming mga kapatid sa abroad, mga seaman, mga trabaho, mga business, mga nagsisipag-aral, mga proyekto po namin, ang aming jeepney, ang aming pong pagpa-renovate ng aming subahan. Palain niyo ang 20 ng March, ang aming pong Pastors Care Conference, at ang ilan pa pong mga activities namin. Salamat po. At umaasa po kami palain niyo ang Bible School, mga Bible Studies. Salamat po sa mga anak ito. Talaga namang pinagpala ng iglesia ito. May mga kapatid na ganito nakatuwang ang pagbilin ko. Kaya na po ang magsukli at magpala sa kanilang katapatan. So, pinanituwa lang lahat sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Salamat po. Kumain natin ang bawat isa.